Eto na nga po mga bossing ko, nandito po kami sa may school mga bossing ko dahil inintay namin yung aking anakis mga bossing ko na bunso naman mga bossing. Yan ang mga ginagawa natin mga bossing ko, lalo-lalo na pagka may pasok mga bossing. Tapos hinahapit ko syempre ang pagbibideo mga bossing ko pag uwi po namin or kaya sa umaga. Pero sa umaga ako pa rin na nagluluto mga bossing. Talaga namang ang aking pong pahingalan talaga mga bossing ko ay yun nga po, pagka tutulog na lang sa gabi, mga bossing. Ayan, habang ang mister ko, mga bossing ko, ay natutulog, pero tulog-tulugan yan, alam ko, mga bossing yan, mga style niyan. Para alam niya kasi kukulitin ko siya at tatanungin ko siya ng tatanungin. Ngayon, ang style po niyan, magpipikit-pikitan niyang ganyan, mga bossing ko, habang ako po ay nagdadadaldal sa video, mga bossing yan. Yan ang mga gawain po niyan, mga bossing. Ngayon, nagpaplano po kami na mag-grocery mga bossing. At kaya so lamang, ayoko mag-grocery nang walang listahan mga bossing kasi kung ano-ano po mabibili namin at mapapamahal pa ang aking gastos mga bossing. Kaya dapat isa-isahin ko po muna mga bossing ko kung ano po yung mga wala sa amin. Kasi yun nga po, kung ano-ano madadampot at lalaki po ang aming pong expenses mga bossing. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ay tipid-tipid. Lalo-lalo na mga bossing ko kung meron tayong mga pang-maintenance mga bossing ko sa mister ko. At ito nga po mga bossing ko, share ko lamang. Yung anak ko mga bossing, ako talaga napaiyak at napaano nga po yung doktor sa akin. Dahil unang-una, dahil sa ako talaga iiyakin. Kaya minsan ayoko mag-share ng nangyayari po sa amin dahil naiiyak po agad ako. Pero ang pagkaiyak ko naman ay pagkaiyak sa pagkatuwa dahil ang akin pong anak mga bossing ko na bunso ay inalisa na mga bossing ko ng maintenance sa diabetes po niya. Pero alam niyo po ba, katakot-takot na sakripisyo talaga ang inaabot po sa kanya dahil naaawa ko sa anak ko dahil talagang diet na diet po siya. Siyempre bata pa po yun. Marami siyang gustong pagkain kaso lamang mga bossing ko ay hindi na pwede dahil maaga nga po siyang tinama ng diabetes. Dahil sa lahi po namin mga bossing, mapananay ko sa side ng mister ko, mga tito ko, mga tiyahin na nga po namin mga bossing ko. Basta saan ka namin, may lahi po kami ng media diabetes mga bossing. Kaya talaga namang ang nangyari sa anak ko, sabi nila, kapag daw po ito maitim yung leeg, kilikili, kumbaga, nasa lahi, hindi sa kinain, mga bossing. Ang anak ko pa, mga bossing, maitim yung leeg, maitim din po yung kilikili. Yung dati nga mga bossing ko, pati yung alak-alakan po niya ay maitim. At yun nga po, pag daw po ganun, nasa lahi daw po kaya nagkaroon ng diabetes. Kasi ang anak ko mga bossing ko, hindi ko naman masasabing malakas talagang kumain. Nasa lahi din po namin mga bossing ko na hindi naman ganun kalakasang kumain. Kaya dapat pagka sa amin ay umorder, konti-unti lang. Kasi hindi rin naman talaga siya nauubos mga boss. Kaya billing ko po sa amin, pag magpapasok ka ng pagkain, na ba may niluto sila ate, pag sabihin ko sa kanila, magpapasok kayo, konti lang kasi nasasayang lang po pag sa amin mga bossing kasi hindi naman kami ganun kalakas talaga kumain. May panangati pa ang kilikili ko mga bossing. Napasin ko rin kapag marami kang lagay na deodorant, para nadadry yung balat sa kilikili at talagang nagiging makati po siya. Kaya kailangan mga bossing ko, kapag maglalagay kang deodorant, konti-konti lang mga bossing. Yan. Ngayon pa mga bossing, eto na. Yung mister ko pinapatingin sa akin yung ulo po niya dahil kumapal po talaga yung buhok po niya sa pamamagitan ng shampoo na gugo mga bossing. Tapos naglalagay siya ng langis ng castor oil. Kumapal po talaga mga bossing kasi may picture ako nito before and after. Tapos talaga nakikita na yung pagkakinis ng kanyang ulo pero nung naglagay kami ng castor oil at saka ang shampoo po niya ay gugo, yun nga po, malaki na yung kinapal ng buhok po niya mga bossing. Ayan, ako pa mga bossing ko ay nadali dito ng copyright dahil basta binidyo ko lang po siya tapos may sounds pala sa radyo mga bossing kaya ko na lang po mga bossing. Ngayon pa mga bossing ito, binibigyan ko ng moral support ang aking pong anak. Dahil nag-failed po kami sa unang event po niya mga bossing. Kasi syempre, unang po to ng anak ko, nahiya po siya kasi tinuruan po siya na nag-makeup sa kanya na maglagay doon ng pausok para iba daw po yung dating. Ngayon po, yung pausok na ito nakasama pa dahil mabaho pala yung amoy po niya. Kaya instead po na yung po mga manonood ay
lumapit, naglayuan po sila dahil mabaho nga po yung pinausok. Ngayon, nahiya po yung anak ko. Kumbaga, inaano ko po siya, pinasasaya ko po siya, kaya sinayawan ko na lang po siya. Sabi ko sa kanya, ako anak, hindi ako nahihiya. Huwag kang mahiya, ganun talaga. At saka unang sabak mo lang naman yan, wala kang alam sa mga pageant na ganyan. Pero sabi ko, at least na experience mo. At isa ka sa naging candidate. Kasi syempre, maganda ka kapag kaya ikaw ay isa sa mga naging candidate or napili. Dahil maganda ka. Ayan, ngayon po mga bossing, medyo hindi ko na talaga rin nagustuhan yung makeup dito ng anak ko. Sa totoo lang. Parang mas maganda yung makeup po niya kasi parang sobrang kapal. Tapos, yun nga po, parang nag-matured po siya mga bossing. Sabi ko sa kanya, mas maganda pa no ikaw na lang yung nag-makeup. Para fresh lang mga bossing. Kasi parang, ewan ko, dahil nasanay lang siguro ako mga bossing ko na sanay ako sa fresh lang yung makeup po niya. Ayan, dahil ito nga po palang event na ito ay hindi talaga totally pageant. Parang ano na siya katuwa ng mga estudyante, mga bossing, at saka intrams lang po siya, intrams. Kaya nagulat ako, sabi ko, anak, ba't ganun? Tapos, pero todo effort talaga kami. Siyempre, pagdating sa anak, suporta talaga tayo dyan, mga bossing. Ito nga po sinusubuan na ng aking mister kasi baka daw po kumayat or masira yung pagkakalipstick ng aking anak. Ayan, tapos tinitraining ko rin po yung mga anak ko na hindi maging mahiyain kasi mahiyain po talaga yung mga anak ko, hindi mana sa akin.